Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Ethereum. Yan, meron pong panibagong galaw na naman ang crypto market at mukhang si Ethereum ang susunod na magpapakitang gilas. Pero bakit nga ba sinasabi ng mga eksperto na malapit na pong makarecover ang presyo ni Ethereum mula matapos po ang Solana mess? Ano po ang nangyari kay Solana or sa ecosystem ng Solana at paano po ito konektado kay Ethereum? At higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano nga ba ang nangyari sa ecosystem ni Solana. Ayan, ito po kasing nakaraang linggo ay naging sentro ng atensyon itong si Solana dahil po sa tinatawag na meme coin casino. Ayan, maraming nag-invest sa iba't ibang Solana-based meme coins, umaasa po na mabilis silang kikita. Pero gaya po ng inaasahan ay hindi lahat ay nakinabang. Isang malaking scam ang nangyari sa Libra token kung saan ay maraming investors ang naloko. Ang ganito pong insidente ay nagdulot ng pagkawala ng tiwala ng mga traders sa ecosystem ni Solana. Kaya marami po ang nagsimulang humanap ng mas stable na investment options. Ayon po kay crypto analyst na si Michael Van de Pope, nagsimula ng lumipat ang mga traders mula sa Solana pabalik sa Ethereum. Ibig sabihin, ang hype po sa meme coins ay unti-unting humuhupa na at muling bumabalik ang focus sa mga utility tokens tulad po ni Ethereum, mga cryptocurrencies na may tunay na gamit at value sa Web3 ecosystem. Ayan, kaya bakit po sinasabing magre-recover na ang presyo ni Ethereum? Ayon po sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit maaring tumaas ang presyo ni Ethereum sa malapit na hinaharap. Una ay dahil po sa pagkabigo ng maraming investors sa meme coin market ni Solana. Mas pinili po nila na bumalik kay Ethereum kung saan ay isang mas matibay at subok na ecosystem. Pangalawa ay ang dami po ng Ethereum na available sa crypto exchanges ay bumaba na sa pinakamababang level mula pa noong taong 2016. Ibig sabihin po nito ay maraming investors ang nag-hold ng Ethereum at hindi po ito agad ibinebenta. Ang ganitong senaryo ay nagre-resulta sa supply crunch na maaring magtulak ng presyo pataas. Pangatlo, habang nagiging mas mature ang crypto market, mas nagiging halata na ang long-term value ng utility tokens tulad po ni Ethereum kumpara sa mga hype-driven assets tulad ng mga meme coins, ay mas maraming developers at investors ang patuloy na gumagamit ng Ethereum para sa iba't ibang decentralized applications or dApps, NFTs at saka smart contracts. At ayan, ngayon ay paano po maapektuhan itong si Ethereum sa pagbaba ng meme coin hype? Ayan, sa tuwing may isang malaking shift or pagbabago sa crypto market, ang kapital o pera ay lumilipat mula sa isang sector patungo sa iba. Ngayon ay humuhupa na ang meme coin craze. Ang mga funds na dating na kay Solana ay inaasang babalik po kay Ethereum. Ayon po kay Ginoong Van de Pope, ito ay maaring magdulot ng slow but steady uptrend para kay Ethereum na maaari pong magtuloy-tuloy sa mga susunod na buwan. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest dito kay Ethereum. Ayan, kung ikaw po ay isang Ethereum holder, magandang balita ito para sa iyo. Ibig sabihin ay maaari pong tumaas ang value ng Ethereum holdings mo sa mga darating na buwan. Kung ikaw naman ay naghahanap ng magandang oportunidad dito sa crypto market, ito na marahil ang tamang panahon para pag-isipan ang pag-invest dito kay Ethereum habang nasa consolidation phase pa ito. Para sa mga short-term traders, maaari ding magbigay ito ng bagong momentum para sa price action ni Ethereum. Ngunit, tandaan na ang crypto market ay volatile pa rin, kaya siguraduhin na may risk management strategy ka bago pumasok sa anumang trade o investment. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Ang crypto market ay parang isang malaking cycle. May mga panahon ng hype at may mga panahon ng correction. Ang nangyari po kay Solana ay isang patunay na hindi pang matagalan ang quick profits sa meme coins. At sa huli, ang mga tokens na may tunay na utility tulad ni Ethereum ang patuloy na mananatili. Kung ikaw po ay isang long-term investor, ang ganitong mga developments ay isang magandang sinyales na si Ethereum ay may stable na hinaharap. Pero gaya po ng lagi nating paalala, laging gawin ang sarili mong research at huwag pong mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.